Samantha anak, anong ginagawa mo dito? Mabilis na pumasok ang babae sa bahay ng kanyang mga magulang, dala ang 4 na bata na nakasuot ng itim na hoodie at sombrero. Tinignan ni Samantha kung may nakasunod sa kanilang 5, ngunit nang makitang wala, agad silang pumasok. Hinubad niya ang sombrero at maskara para mas makita ang kanyang ina. Nagulat na nakatingin sa kanya. Ma, dito muna sila pansamantala ha. Nilipat ko na rin sila na eskwelahan nang sa ganon. Hindi ka na mahirapan pa. Saad niya. Anak, ano ba talaga nangyayari? Tanong nito. Ngumiti lang si Samantha at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Mas mabuting hindi niyo pa po alam ang nangyayari. Sabihin na lang natin na ginagawa ko ito pang hindi na tayo maliitin pa at nang sa ganon, mabuhay pa tayo ng matagal. Ngunit alam mong delikado, Samantha. Alam mo, may mga bata ma. Please. Ngumiti siya. Ito na ang buhay ni Samantha at ng kanyang ina sa mga nakalipas na taon. Kailangan nilang tumakas at magtago ng sa ganon. Hindi na sila mahanapan ng mga sindikato na trip ang buhay nila at ang matandang congressman na patuloy silang hinahunting. Ngunit hindi naging madali yun para sa kanya. Dahil aksidente siyang nabuntis ng isang lalaking hindi niya matandaan. Ngayon, kailangan niyang itago ang mga anak sa kapahamakan at sabihin na nag-iisa lang siya sa buhay. Mama, saan po kayo pupunta? Tanong ni Summer na nakaupo sa sofa. Aalis po ba kayo ulit? Tanong naman ni Sancha na hawak ang sombrero at mataman na nakatingin sa ina. Lumuhod si Samantha sa kanyang mga anak at hinaplos sa mga pisngi nito. Kailangan ko magtrabaho para sa inyo, kaya dito muna kayo kay Lola. Pupunta ako dito ng 1 beses sa 1 linggo, ang mga bilin ko. Tinignan niya si Summer, ang panganay. Tandaan niyo ha? Tumango ang panganay na babae. Opo, Mama. Lahat po ng sinabi niyo, nasa isip ko. That's my girl. Hinaplos ni Samantha ang buhok ng anak. Tumayo siya at tinignan ng ina. Ikaw na po ang bahala sa kanila, Mama. Mag-iingat ka. Sino ang kasama mo? Tanong nito. Kasama ko si Bruce. Tumango ang kanyang ina. Sige na, baka mamaya masundan pa kayo dito. Ako nang bahala sa mga anak mo. Tinignan muli ni Samantha ang mga anak bago niya sinuot ang hoodie at agad na lumabas. Sumakay siya ng kotse at mabilis na umalis. Habang tahimik ang biyahe nila, agad na natigilan ng babae ng muntik ng mabangga ang kotseng sinasakyan nila. Shit! Sigaw ni Bruce. Tinignan nito si Samantha. Okay ka lang? Tumango ang babae. Oo, titignan ko kung sino yon. Dalhin mo ang baril mo. Saad ni Bruce at hinagis ang baril. Bumaba si Samantha at agad na tinignan ang nakahinto na kotse at dahil tinted ang salamin nito, hindi niya makita kung sinong sakay. Tinutok niya ang baril at agad kinatok ang pinto ng sasakyan. Ilang minuto ang nakalipas, bumungad sa kanya ang isang gwapong nilalang na kalmadong nakatingin lang sa kanya. Ikaw? Tanong ni Samantha. Kilala mo ako? Hindi siya pwedeng magkamali dahil ito ang anak ng isang congressman na dating amo niya at gumagawa ng utos para sa kanila. Napalanok si Samantha at dahan-dahan na binaba ang baril nang mapagtanto na ito nga ang lalaking hinahanap niya. Muntik mo nang mabangga ang kotse ko. Lasing ka ba? Nawala ng preno ang kotse ko, kaya pagewang-gewang. Pamilyar ka. Napalunok siya. Maraming ganitong muka.
kaya pamilyar ako sa'yo. Okay, pero hindi mo ako kilala. Nagtaas ng kilay si Gabriel at sinilip ang kabuuan ng babaeng nasa kanyang harapan. Kilala niya ito. Sigurado siya. Dahil minsan niya na ito nakita sa papel na nasa kwarto ng kanyang ama na congressman. Huminga ng malalim ang lalaki dahil hindi niya inaasahan na maganda pala ang babae sa personal at sa malapitan. Pang Hollywood ang atake ni Samantha. Pwede ba ako sumakay sa kotse mo? Tanong ni Gabriel pagkalipas ng ilang minutong paninitig sa babae. Bakit naman ako papayag? Bakit hindi? Sira ang kotse ko. At kung may mangyaring masama sa akin dito, ikaw ang magiging witness ko. Saad ni Gabriel. Nagtagis ang panga ni Samantha at agad tinuro ang kotse niya. Sakay. Thanks. Anong pangalan mo? Sam. Maikli niyang sagot at hindi na tumingin pa sa lalaki. Thank you, Sam. May bahid ng sarkasmo na saad ni Gabriel bago naglakad papunta sa itim na kotse na nasa harapan niya. Nang makapasok ng kotse ng babae, nagkatinginan silang dalawa ni Bruce at sabay namang tinignan si Gabriel na may dinudot-dot sa cellphone nito. Bumuntong hininga si Samantha at agad na pinatong ang braso sa pinto ng kotse. Saan ka namin ihahatid? Sa may kondo. Ito ang address. Saad nito at pinakita ang nasa cellphone. Napalunok si Samantha nang makita ang pamilyar na condominium. Dahilan para mas lalo niya mapagtanto na ito nga talaga ang anak ng congressman na gusto siyang patayin. Is there something wrong? Tanong ni Gabriel. Wala naman. Lihim nang umisi ang lalaki at sumandal sa kinauupuan nito habang pinagmamasdan si Samantha na nakatulala sa salamin. Sa isip ni Gabriel, kuryoso siya sa buhay ng babae at gusto niyang malaman kung anong relasyon meron ang ama niya sa babaeng nakilala niya ngayon. It's you again. Napalingon si Samantha sa gilid nang makita si Gabriel na nakasandal sa counter habang hinihintay ang alak nito. Bumuntong hininga ang babae at agad na umayos ng upo habang suot ang salamin niya nang sa ganon hindi siya makilala ng mga kalaban. Ba't ka nandito? Tanong ni Samantha. Kasi ako may-ari. Tanong nito pabalik at umupo sa mataas na upuan. Sa'yo pala ang bar na to. Bigay sa akin ng kapatid kong babae. Nagpapalipos ka ng oras? Kibit balikat na saad ni Gabriel. Tumangulang si Samantha at uminom ng alak. Nilapag niya ang baso. Medyo lang. Hindi alam ng babae kung ano ba talaga ang pakay nito sa kanya at kung meron man ay gusto niyang malaman kung ano. Tinignan ni Samantha si Gabriel at nakitang seryoso itong umiinom habang pinagmamasdan ng mga taong sumasayaw sa unahan. Sigurado ka bang hindi tayo nagkita nun? Tanong muli ni Gabriel. Wala akong maalala. At kung meron ako maalala, I would just set it aside. Hindi ko na balak alalahanin pa. Natawa naman ang lalaki. You know what? Interesado ako sa pagkatao mo. I've been very curious about you. Natigilan si Sam at agad inisang lagok ang alak. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang malaman ang tungkol sa'yo. Is that bad? Nang walang permiso? Oo. Ngumiti ang babae at sinuklay ang mahaba niya at umaalong buhok. Tinignan ni Gabriel si Samantha at napalunok nang makita kung gaano kaganda ang abo nitong mga mata. Na sa tuwing nasisinagan ng liwanag, kitang-kita mo ang pagkislap. Kung ilalarawan niya ang babae, matatagalan siya. Dahil parang paborito ito ng Diyos at napaka-perpekto nito. Umiwas ng tingin ng lalaki nang tumayo si Samantha.
Hindi mo kailangan malaman kung sino ako. Hindi mo rin naman magugustuhan kung sasabihin ko. Mas mabuting hindi na rin tayo magkita. At kung magkasalubong man tayo, hayaan mo ko. Saan ka pupunta? Tanong ni Gabriel. Kumaway patalikod si Samantha at hindi na nagsalita pa. Pakiramdam niya, nakahinga siya ng maluwag nang makalabas siya ng bar. Tumigil muna siya na ilang sandali at maging siya'y nahihiwagaan kay Gabriel. Kung may plano man ito sa kanya, dapat ba itong iwasan niya? Samantha, hinahanap ka ng unang ranggo. Saad ni Bruce na nasa gilid niya na pala. Napakurap pa siya. May problema ba? Ginugulo ka ba ng... Hindi, Bruce. Naisip ko lang ang mga anak ko. Ngumiti siya at agad sumakay ng kotse. Tahimik ang biyahe nila papunta sa kanilang hideout. Nang makarating sila sa isang malaking mansyon na napapaligiran ng teknolohiya, agad silang pumasok. Iniskan muna ang katawan nila bago papasukin sa loob at diretso sa mismong pinto ng mansyon. Samantha! Ngumisi si Elora, ang pangalawang ranggo. Ngumiti naman siya. Elora, nasan sila? Ang iba nasa misyon, habang ang iba nagluluto. Kumain na ba kayo? At teka, amoy alak ka? Napainom lang ako ng ilang baso. Nakangising saad niya. Nakita niya mula sa kusina ang 3 hanggang 6 na ranggo. Ilan na lamang silang natira dahil ang 4 sa kanila pinapatay ng congressman na pilit nilang pinagtataguan at pilit hinahanapan ng kahinaan. Ito ang buhay na sinalihan ni Samantha. Nang sa ganon, humaba pa ang kanyang buhay, ganon na rin ang kanyang ina. Pinasok niya ang pagiging assassin nang walang alam. Ngunit sa kanyang paglabas, siya ang idiniklara bilang nasa unang ranggo. Kumusta naman? Tanong ni Hennessy. Okay naman ako. Maayos na lagay ni Mama kasama 4 na bata. Sagot niya. Mabuti naman kung ganon. Mainit pa rin ang congressman sa atin. Patuloy pa rin tayong hinahanap kaya mas lalong humihigpit ang seguridad dito sa mansyon. Sagot ni Lance. Isa pa, hindi rin tayo pwede makampante. Lalo na't ang congressman na yun maraming galamay, no? Hindi ko alam kung bakit pilit tayong tinutugis kahit na alam niya naman na hindi natin kasalanan ng pagkamatay ng asawa niya. Saad ni Yuna. Ang tanging dahilan lang para tugisin niya tayo ay para mapabagsak ang organisasyon natin. Mula sa unang ranggo hanggang 6. Saad ni Bruce. Huminga ng malalim si Samantha na mapagtanto na nasa panganib nga talaga ang buhay nilang lahat. Na kailangan nilang magtago ng sa ganon, hindi sila madamay pa. Alam ni Samantha na ang pinasok niya ay hindi basta-basta. Ngunit kung patuloy silang magtatago ng ina niya, mula sa mga malulupit na tao, hindi sila mabubuhay. Narinig ni Blue na may pinadalang tauhan ng congressman para patayin tayong lahat. At ang mga taong yon, kapareha ng abilidad nating lahat. Saad ni Elora. Ano? Tanong naman ni Samantha. Hindi titigil ang matandang yon hanggat hindi niya nakukuha ang kapangyarihang gusto niya. Ginamit pa niya yung pagiging congressman nang sa ganon, makuha niya ang lahat ng bagay na gusto niya. Naiiling na saad ni Hennessy. Mula sa ibabang ranggo, papunta sa itaas ang ginagawa niya. Paano ang kaligtasan ni Samantha? Lalo na't may mga anak siya. Tanong ni Lance. Ligtas sa mga anak ko kay Mama. At ang baryo na yon, hindi kailanman matatagpuan ng kahit sino. Ang dapat nating alalahanin ay ang isa't isa. Kailangan nating magdoble ingat, lalo na't ang anak ng congressman na yun pakalat-kalat lang. Natigilan si Samantha at naisip na baka nga pinadala si Gabriel ng ama nito para patayin siya. Ngunit naisip niya na baka nga nagkita sila noon pa. Nga pala Sam, nalaman mo na ba kung sino ang ama ng mga anak mo? Hindi pa, hinahanap ko pa rin ang lalaking yun.
Hindi mo ba talaga nakita nung umalis ka ng kondo? Umiling siya. Kung galing man ang lalaking yon sa mga kalaban natin, sisiguraduhin kong hindi niya makikita ang mga bata. Bumuntong hininga silang lahat. Ngunit mas lalong palaisipan kay Samantha kung bakit pamilyar ang address na binigay sa kanila ni Gabriel. Mama! Sabay-sabay na tumakbo ang 4 na bata papunta kay Samantha na kararating lang sa kanilang bahay. Napangiti siya nang mahulog ang dala niya na higit 10 na paper bag para sa mga anak at sa kanyang ina. Namiss ko po namin. Nakangiting naglalambing na saad ni Zoren. Oo nga po, Mama. Lagi po kami nag-aabang sa pinto. Baka po kasi bigla kang dumating. Ani Samuel, na siyang bunso. Sabi ko naman 'di ba, nagtatrabaho si Mama para sa inyong 4? Ngumiti si Samantha at hinalikan sa pisngi ang mga bata. Ano pong dala niyo, Mama? Tanong ni Sancha at sinilip ang mga paper bags. Agad niyang dinala ang paper bags sa lamesa at mabilis pinakita ang kanyang mga dala. Bumili siya ng pagkain para sa kanilang lahat. Bumili din siya ng mga magagamit nila sa kanilang bahay. Ganon din ang gamit ng mga bata sa eskwelahan. Kamusta naman ang pag-aaral? Lagi po kaming may award galing kay teacher. Ang sabi niya nga po sa amin, bakit di raw po kami sumasali sa mga contest? Saad ni Summer. Bakit nga pala? Kasi po, dinadala po kami sa ibang lugar kapag sasali kami. Ang bilin niyo po sa amin, huwag kaming lalayo. Di ba po? Sagot ni Soren. Bumuntong hininga siya. Dahil yun nga ang sinabi niya. Sa sobrang takot niya na madamay ang kanyang mga anak, mas lalo siya nagigpit nang sa ganon hindi maranasan ng mga bata ang buhay na magulo. Ngumiti si Samantha at hinawakan ang kamay ng kanyang mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Ginagawa ko lahat ng ito para sa inyong 4. Ginagawa ko ang lahat ng kaya ko para sa inyo. Sana maintindihan niyo ako. Mama, okay lang po sa amin na nasa malayo, pero mas maganda po siguro na nandito ko sa tabi namin. Pero po naiintindihan naman po namin na kailangan mo mag-work para sa amin. Saad ni Samuel. Ngumiti rin si Soren. Okay lang po kami dito kay Lola. Masaya po kami dito. Huwag ka po mag-alala, Mama. Di po kami galit. Nangilid ang luhas sa mga mata ni Samantha at agad niyakap ang mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal. Ngumiti ang mga bata at niyakap ang kanilang ina. We love you too, Mama. Matapos nila mag-bonding, agad ding umalis si Samantha kahit pa ayaw niya. Huminga siya ng malalim at agad pumunta sa isang restaurant para magpalipas ng oras nang sa ganon mapag-isipan ang gagawin niyang desisyon. Habang pinagmamasdan niya ang matataas na gusali, ay may naramdaman siyang presensya. Are you thinking of something? Tanong ni Gabriel. Umirap naman siya. Ikaw na naman? Of course. Natawa ito at inurong ang baso ng kape. Anong kailangan mo? Tinitigan ni Gabriel ang mukha niya. Habang nakatingin to sa malayo, tsaka napangisi at agad sumandal sa upuan. Gusto ko lang malaman kung ba't ka madala sa baryong yon. Natigilan si Samantha at agad nilingon ng lalaki. Alam mo ang baryong yon? Doon ako madalas dahil may hinahanap akong babae. Kumunot ang noon ni Samantha. Nakakapagtaka na ang kagaya mo nandun. Wala masyadong pupunta doon, maliban sa mga mahihirap na kagaya ko. Napuno ng kaba at takot ang puso ni Samantha para sa mga anak niya. Kung doon namamalaga si Gabriel, dapat na siyang kabahan. Tinignan niya ang mga mata nito at nakaramdam siya ng kakaiba. Parang nagkita na talaga silang dalawa.
o parang nagkasama na rin sa iisang bubong. Gusto ko makita ang lugar na yon dahil gusto kong ayusin ang baryo. May-ari kami ng isang security agency na ang layunin tulungan ng mga mahihirap na nandun. Ang stepmother ko, laging nandun sa baryong yon para tumulong. What? Meron kayong security agency? Tanong ni Samantha. Oo, ako ang namamahala dun dahil ayaw naman ni Papa. Kaya sabi ko, ako na lang ang mamahala dun. Hindi naman niya hawak yon dahil may sarili siyang... Wala na siyang pakaalam pa sa ginagawa ko sa buhay. Nagulat si Samantha nang biglang putulin ni Gabriel ang sasabihin sana nito at pinalitan na ibang topic. Pinakasalan niya ang stepmother ko para lang maging panakipbutas niya. Sobrang tiwala mo ba sa akin at sinasabi mo ang lahat ng to? Tanong ni Samantha. Hindi naman importante ang kwento ng buhay ko. I am just a son of the congressman. Nothing special. Nagkibit-balikat pa ito bago uminom ng kape sa baso. Nag-iwas ng tingin si Samantha at naisip kong mag-isa itong namamahala sa security agency nito. Dahil kung ganun nga, gusto niyang ipaalaga ang mga anak niya. Kaso, magiging delikado para sa kanya. Ngunit kaya niya bang i-risk? Fine. Saad ni Samantha. Huh? I'm a single mom of 4. Wala sila sa tabi ko. At ang dahilan ba't ako nandun sa baryong yon dahil sa kanila. May anak ka? Gulat itong tanong. Tumango si Samantha at huminga ng malalim. Pwede mo ba silang bantayan para sa akin? Agad na palunok si Gabriel sa impormasyong nalaman niya. May kinalaman ba ito sa babaeng hinahanap niya noon? Kung si Samantha ngayon, dapat ba siya mag-alala para sa mga bata na kasama nito? Humigpit ang hawak niya sa kanyang susi habang nakatingin kay Samantha. Magbabayad ako na malaki. Gusto ko lang makasiguro na ligtas sila sa araw-araw. Desperadong saad ni Samantha. Hindi mo kailangan magbayad. Malamig na tugon ni Gabriel. Gulat na napaayos sa upo si Samantha. Babantayan ko sila nang walang bayad. Saad nito at hindi na inisip pa ang sinasabi ng kanyang ama. Kailangan niya makasiguro kung si Samantha nga ba ang babaeng nakasama niya noon. Makakaasa ba ako, Gabriel? Tumango siya at inilahad ang kamay. Mapagkakatiwalaan mo ko. Pinaglaruan ni Samantha ang daliri niya bago sapilitang inabot ang kamay nito. Kundi man umayon sa kanya ang plano niya para mapalabas ang ugali nito, pues gagawin niya ang lahat para sa mga anak niya. Deal. Sabay nilang saad. Napaatras si Samantha na makita kung gaano karami ang mga kalalakihang nasa kanyang harapan. Gabi na at pauwi na sana siya sa kanilang hideout. Nang makita siya ng mga ito pasakay ng kotse, kaya agad siyang tumigil dahil kung hindi, malalaman ng mga ito kung saan sila nagtatago. Samantha Villanueva, unang ranggo. Ang babaeng alas ng organisasyon. Nakangising saad ng lalaking may 2 ginto sa ngipin. Pinadala ba kayo ng congressman? Mahalaga pa ba kung pinadala kami o hindi? Tanong naman ng isang lalaking may tattoo sa leeg. Ang mahalaga naman ngayon, dito na matatapos ang buhay mo, di ba? Matagal-tagal ka ring hinanap ng congressman. Napakatalino mong babae. Natatawang saad ng isang lalaking may dalang mahabang bakal. Tinitigan ni Samantha ang dami ng mga ito at gusto niyang matawa dahil higit na kailangan ng congressman ng maraming tauhan para mapatay siya. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito sa kanya,
kaya wala na siyang pagpipilian kundi lumaban. Hindi ka na dapat pa lumaban, unang ranggo. Masyado mong pinapahirapan ang sarili mo. Saad ng lalaki na may ginto sa ngipin habang nakasandal sa kotse. Hindi ko rin hahayaan na mapatay niyo ako. Lalo na ng mga kagaya niyo. Sumugod siya sa paraang kaya niya at sa paraang makakaalis siya. Ngunit sa dami ng mga ito, kulang ang 2 kamay niya. Napadaing si Samantha na masugatan siya. Agad niyang nahawakan ang bakal at mabilis na tumalon sa kotse at paikot-ikot nang sa ganon matamaan niya ang mga ito. Sabihin niyo sa congressman niyo na harapin niya ako ng mag-isa. Sigaw ni Samantha. Ngayong mahina ka na? Nakangising saad ng lalaki. Idinura niya ang dugo na galing sa kanyang bibig. Wala akong pakialam kung mahina o malakas ako. Dahil alam nating lahat na kapag nagsama-sama kaming mga may ranggo, alam niyo ang kahihinatnan niyo. Masyado mo kaming pinapatawa sa biro mo, Samantha. Hindi ako nagbibiro. Sumigaw siya at agad na sumugod sa abot ng kanyang makakaya. Kahit pa, sunod-sunod na bumaba ang mga tauhan nito. Ngunit natigilan siya nang makitang biglang bumagsak ang lalaki sa kanyang unahan dahil sa tama ng baril sa noo nito. Sino yon? Boss, may ibang tao. Sugurin niyo! Hinanap ni Samantha ang taong yun ngunit hindi niya makita. Agad niyang kinuha ang pagkakataong yon para sumakay sa kotse at mabilis na umalis doon. Napamura siya ng ilang sunod-sunod na putok ng baril ang sumira sa salamin ng kotse niya. Mabilis siyang nagmaneho at huminto lang nang makaramdam ng pagkahilo dahilan para mapapikit siya at huminga ng malalim. Shit! Kailangan ko pang umuwi. Ani Samantha. Binuhat ni Gabriel ang walang malay na si Samantha papunta sa condo unit niya. Napailing siya na makita kung gaano kalala ang tama nito sa tagiliran. Pagpasok niya sa loob, agad niyang inihiga sa sofa ang babae at pinakatitigan bago kinuha ang first aid kit na nasa cabinet niya. Sino ka? Bulong ni Samantha habang unti-unting dinidilat ang mga mata. Huwag kang gumalaw. Gagamutin ko ang mga sugat mo. Seryosong saad ni Gabriel at kinuha ang maliit na upuan. Hubad. Ano? Tanggalin mo yung damit mo nang makita ko kung gaano kalalim yung sugat mo. Striktong sabi ni Gabriel. Maging siya napalunok nang makita ang katawan ni Sam. Napatitig siya sa katawan nito at kitang-kita niya ang abs nito para mapalunok siya. Huminga siya ng malalim at sinimulan ang paggamot sa babae. Ikaw ang tumulong sa akin. Ang sabi ko, hayaan mo ako, di ba? Saad ni Samantha habang nakasandal sa upuan. Hahayaan kita mamatay doon? Inis na tanong nito. Oo, kesa magkaroon ako ng utang na loob sa'yo at gamitin mo palaban sa akin. Ani Samantha at napadaing sa hapdi ng ginagawa nito. Hindi ako ganong kasamang tao, Samantha. Kung hahayaan kita sa labas, baka langawin ka pa doon at pagsamantalahan ng kung sino-sino. Hindi niya alam bakit nga ba niya tinulungan si Samantha. Ngunit na makita niyang pinagtutulungan nito ng mga tauhan ng kanyang ama, nakaramdam siya ng pagkahabag dahil alam niyang hindi nito kakayanin ang mga lalaki. Nasa proseso pa rin si Gabriel sa kaalaman na baka nga si Samantha ang matagal niya nang hinahanap. Kukuha lang ako ng damit. Saad ni Gabriel, aalis din ako kaagad. Sabi pa ni Samantha at pilit na tumayo. Hindi ka aalis nang ganyan ang kalagayan mo. Dito ka muna. Aniya at hinawakan ang braso ng babae. Nagkatinginan silang dalawa at napalunok si Gabriel. Ngunit na makitang umupo ito ulit, napangiti siya. Kumuha siya ng bagong damit at isang short para sa babae
at agad niya itong binigay. Tinignan niya na magpalit si Samantha sa harapan niya. Ngunit na makita niyang may aayusin nito, umiwas siya ng tingin. "Huwag kang mag-alala, bukas aalis din ako," sabi ni Samantha at sinuot ang damit at hinubad ang pantalon nito. "Okay lang na manatili ka dito. Tsaka ka umalis kapag maayos na ilagay mo." Tumango ito at tinignan siya. "Sa susunod di mo na kailangan tulungan." "Bakit hindi? Para makita kita mamatay?" "Ayoko magkaroon ng koneksyon sa'yo." Pag-amin ni Samantha. "Magmula na magkita tayo, may koneksyon na tayong dalawa, Sam." Mariing aniya. Pumunta siya sa kanyang kwarto at nakita ang isang folder. Kaya agad niya yung binuksan. Nakita niya doon ang pangalan ni Samantha at ang pagkakakilanlan nito sa isang organisasyong hindi niya alam. "Kung ikaw ang babaeng yan, bakit di mo sabihin sa akin na may mga anak tayo?" Bulong ni Gabriel habang nakatitig sa papel na impormasyon tungkol kay Samantha. Kinaumagahan, nagising si Samantha na nasa malambot siyang kama. Akmang babangon siya nang makita si Gabriel na nasa upuan at nagbabasa habang umiinom ng kape kaya natigilan siya. "Good morning." Saad nito. "Good morning." Sumilip ito mula sa librong hawak at binabayon. Hindi pala ako umalis kagabi?" Nag-aalangang tanong niya. "Hindi." Napatango naman si Samantha at napatitig sa habuan ng kwarto at natigilan na makitang pamilyar ito. Nangunot ang noo niya nang mapansin ang pamilyar na interior ng kwarto, lalo na't sa alaala niya, gray at itim ang kulay ng kwartong yon. Bumangon si Samantha at agad na tumayo at natigilan nang makitang may gasa ang tagiliran niya at ang kaliwang braso. "Aalis na ako." Saad niya. "Kumain ka muna. Nagluto ako ng pagkain." Ani Gabriel at agad na tumayo para lumabas. "Hindi na, kailangan ko pa umuwi sa amin." Umiwas ng tingin si Samantha. Nakaramdam siya ng pagkailang. "Sayang ang niluto ko kung di natin kakainin. Isa pa, kailangan ko gamutin yung sugat mo." Mahinahong sabi ni Gabriel. Sa bandang huli hindi na siya umangal pa at mabilis na sumunod kay Gabriel papunta sa ibaba at dumiretso sa kusina. Napalunok siya sa mabangong amoy at mas lalo siyang napasinghap nang makita kung gaano kasarap ang pagkain. "Hindi na kita inabala kagabi at hinayaan na kita matulog nang sa gayon makabawi ka ng lakas." "Salamat." Ngumiti lang si Gabriel at inilahad sa kanya ang kutsara at tinidor. "Kumain ka na." "Nga pala, yung mga gamit ko." "Nasa pouch lahat." Saad nito at binalingan si Sam. "Nagriring ang cellphone mo kagabi pero hindi ko." "Anong narinig mo?" "Your kids." Malamig na saad ni Gabriel. Nagtagis ang panga ni Samantha. At agad na tinignan ng lalaking kalmadong kumakain habang siya, kabado at hindi mapakali. Pagkatapos nilang kumain, tinignan niya ang kabuuan ng living room at napapikit ng maalala ang condo unit na pinasukan niya noong isang gabi. "You remember this condo unit?" Tanong nito. "Hindi." Pagsisinungaling ni Samantha. "Samantha Villanueva. We met at the bar." Anang lalaki sa likuran niya. "Ano?" Napalingon si Samantha sa lalaki at nakitang nakapamulsa ito habang nakatingin sa kanya. "Hindi kita kilala. I'm not sure of what you're saying." Hindi niya na alam ang sasabihin niya. Nagkakanda utal-utal pa siya. "Liar. Alam mo ang design ng unit ko. Imposible na hindi mo ako matandaan. Dahil ilang gabi tayo nagsama. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo." Bumilis ang tibok ng puso ni Samantha at napasinghap siya nang makita sa cellphone ni Gabriel ang larawan nilang 2. Napalunok siya na makitang totoo nga ang sinasabi nito.
Tinignan niya ang mga mata ng lalaki. Nakita niya ang intensidad ng titig nito na naghatid ng kilabot sa kanya. Ikaw, dinala kita sa condo unit ko. At dito tayo na malagi na ilang gabi. Kaya imposibleng hindi mo ako kilala. Noong nagkita tayo sa baryo, alam ko ikaw yon. Alam kong ikaw ang babae na nakasama ko sa unit na to. Ibig sabihin, ang mga batang binabantayan ko, mga anak natin. Tama ba ako? Napaatras si Samantha at hindi siya makapaniwala sa narinig. Wala talaga siyang maalala. Yun ang totoo. Hindi niya kilala ang ama ng mga bata. Ngunit ang katotohanan na sumabog sa kanyang harapan hindi niya inaasahan ngayon. Tinignan niya si Gabriel at hindi nga nagsisinungaling ang mga mata nito. Gabriel. Lumapit ang lalaki sa kanya at hinawakan ang braso niya na walang sugat. Ako ang ama ng mga bata na nasa baryong yun. Bakit di mo agad sinabi sa akin? Bakit ko sasabihin sa'yo? Dahil may karapatan ako sa kanila. Nagkakamali ka kung iisipin mo na anak mo yung mga batang yan. Pinaglalaroan mo lang ako. Dahil alam mo na matagal akong hinahanap ng congressman at alam ko na anak ka niya. Natigilan si Gabriel at tinignan ng galit sa mga mata ni Samantha. Hindi nito alam ang pagkakakilanlan ng babae at mas lalo siyang walang idea kung sino nga ba ito o ano nga ba ang buhay dati ni Samantha. Maging ngayon, aksidente lang nito nakita ang larawan ng babae sa mga wanted list ng kanyang ama. Anak nga niya ako, pero hindi ko inuugali ang ugali niya. Sinungaling! Parte ito ng mga plano niyong mag-ama para paikutin at patayin ako. Hindi na dapat pa tayo nagkakilala, Gabriel eh. Napangisi si Samantha. Hawak ang baril sa kanyang likod habang pinagmamasdan to. Hindi ako kasama sa mga plano niya. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Dahil ang mahalaga sa akin ay mahanap ka at makumpirma ang tungkol sa mga bata. Tumaas na ang boses ni Gabriel. Still, I don't trust you. Inilabas ni Samantha ang baril. Tinutok niya yun sa lalaki na nagtatagis ang panga. Samantha, maniwala ka sa akin. I can protect the kids and you. Sabihin mo lang sa akin na totoo. Sabihin mo lang. Napamura ito nang pinaputok ni Samantha ang baril papunta sa babasaging furniture. Nangilid ang luha sa mga mata ng babae habang pinagmamasdan ng ama ng kanyang mga anak. Hindi niya kakayanin na magsama silang dalawa, gayong ang ama nito ang dahilan kung ba't nawala ang mga kaibigan niya. At kung bakit hanggang ngayon, kailangan nila maghiwa-hiwalay ng mga kasama niya at siya bilang assassin. Walang ama ang mga anak ko, Gabriel. Yan ang tandaan mo. Huling sabi ni Samantha bago niya nilisan ang condo unit ng lalaki. Ano nangyari sa'yo? Bumungad agad ang natatarantang boses ni Elora nang makapasok siya sa mansyon. Agad siyang umupo at tinignan ng mga kasama at napansin na may sugat sina Yuna at Hennessy. Kaya nagtaka rin siya. Ano nangyari? Ang mga tao ni Congressman sumugod kila Yuna habang hinahanap nila ang kasama natin. Ang HQ natin ngayon, nasa delikadong estado dahil sa matandang yon. Kailangan nating mag-ingat at magplano. Unti-unti na tayong nalalagas. Saad ni Lance. Anong plano natin? Target tayo ng congressman at kapag nawala tayo, HQ na ang susunod. Napailing si Elora. Bumuntong hininga siya at inalala ang pag-uusap nila ni Gabriel tungkol sa mga bata. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ang nalalaman niya sa mga kasama o patuloy niya itatago para sa kapakanan ng mga bata. Sam, anong plano? Tanong ni Bruce. Pupuntahan natin ang kumpanya ng congressman. Susugod tayo? Gulat na tanong ni Lance. Umiling si Samantha at tinignan ng mga kasama. Ipapakita natin kung sino ang boss sa larong to.
Naghanda sila ng mga gamit para puntahan ang press conference ng congressman na pilit silang pinababagsak. Alam niya na hindi sila ang may kasalanan kung bakit namatay ang asawa nito. Ngunit hindi rin nila kasalanan kung maling kotse ang naibigay sa kanila, dahilan para mawalan ng buhay ang kinakasama nito. Papatayin ba natin? Tanong ni Bruce. Hindi, pagbabantaan lang. Kailan natin papatayin ang hayop na yon? Tanong ni Yuna. Sa tamang panahon ni Yuna. Pinal na sabi ni Samantha. Sakay ng malaking van, agad silang pumunta sa kung nasa ng congressman. Huminga siya ng malalim at nakitang may text galing sa mga anak. Napangiti siya na makita ang larawan ng mga ito na sumasali sa sayaw at nakakuha ng reward. Napailing siya at agad binitawan ang cellphone nang matanaw niya na ang venue ng press conference. Hindi natin idadamay ang mga inosenteng tao. Saad ni Samantha. This is noted. Saad ni Bruce. Maghiwa-hiwalay kayong lahat. Siguraduhin yung gagawin yung hostage ang mag-ina ng matandang yon. Pumwesto silang lahat at hinintay ang paglabas ng congressman. Ngunit habang nakapwesto si Samantha, ay nakita niya si Gabriel. Napasinghap siya at agad nanlaki ang mga mata niya nang magtama ang paningin nilang dalawa. Umiling ito habang nakatingin sa kanya, ngunit porsigido siya sa gagawin nila. Let us all welcome Congressman Gardo, nakangiting sabi ng MC. Agad na pinakatitigan ni Samantha ang matandang lalaki na dahilan bakit nawala ang apat nilang kaibigan. Nagtatagis ang panga niya nang makita ang ngiti sa labi nito na akala mo walang pinapatay na tao. Na akala mo walang ginawang kasalanan. Ito ang naging dahilan bakit sila na mga mahihirap ay natanggalan ng karapatang mabuhay. Ito ang dahilan bakit ang mga mahihirap na gaya nila walang choice kundi ang pumatol sa dahas. Hindi na pinatapos si Samantha ang sasabihin nito nang sunod-sunod silang sumugod at agad na hawakan ng babae ang ulo ng congressman na gulat na napatingin sa kanya. Agad na pumwesto si Elora para harangin ang magtatangka na pigilan sila. Nagkita ulit tayo, congressman? Aniya, unang ranggo. Galit na bulilas nito. Sabihin mo na lang sa kanilang lahat na hindi sila gagalaw. Kung ayaw mong pati ang mag-ina mo, gumaya sa asawa mo. Aniya rito. Napalunok ang matandang lalaki at agad tinignan ng mga tauhan niya na binababa ang mga baril. Tinignan din nito ang anak na si Gabriel na nakatutok ang baril sa kanila. Ngumisi si Samantha at agad tong hinila papunta sa likod at sinakay ng van. Anong kailangan niyo sa akin? Kalmadong tanong nito. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi mo na kailangan pa maghanap ng mga tao para patayin kami. Saad naman ni Elora. At ang mga tao na gagamitin mo para pabagsakin kami. Dahil ang totoo, kami mismo ang lalapit sa'yo. Saad ni Hennessy. Kami mismo ang magiging daan mo sa kamatayan. Ani Bruce at tinutok ang baril sa dibdib ng congressman. Napalunok ang matandang lalaki. Malaki ang kasalanan niyo sa akin at bumabawi lang ako. Pinatay niyo ang asawa ko. Pinatay niyo ang mga importanteng tao sa buhay ko. Ang pese niyong organisasyon, pinatay! Dahil nauna kayong pahirapan ng mga mahihirap na kagaya ko. Lalo mong pinakita sa amin kung gaano ka kahayop. Kung gaano pinatay ang mga mahihirap na walang ginawa kundi mabuhay lang. Pinatay mo ang mga mahihirap para lang patunayan sa mundo na ang mga mayayamang tulad nyo ang dapat lang na mabuhay sa mundong to at may karapatan. Inis na saad ni Samantha at hinawakan ang kwelyo ng matanda. Ngumisi naman ang congressman.
Ginawa ko lang ang tama. Ginawa ko ang dapat at nararapat para sa mga katulad nyo. Hindi ka pantay kung lumaban, Congressman. Ani Yuna, habang pinaglalanda sa palad nito ang matulis itong kutsilyo. Patas ako lumaban, Congressman. Sana ganun ka din. Nanlisik ang mata ni Congressman at pinagmasdan si Samantha. Sa ginawa niyong to, mapipilitan akong kunin ang mga importante sa inyo. At ano ibig mong sabihin? Tanong naman ni Hennessy. Dumako ang tingin nito kay Samantha. Ang mga tao ko pupunta sa baryo kung saan kayo galing. And guess what? May nakuha silang 4 na bata. Tarantado ka? Sigaw ni Samantha at sinuntok ang magkabilang pisngi ng matanda. Anong gagawin mo, unang ranggo? Di ka magaling magtago? Pati mga bata tinalo mo. Kapag may nangyaring masama sa mga bata, hindi lang pagpatay sa asawa mo ang gagawin ko. Sigaw ni Samantha. Tinignan niya ang labas ng bintana habang nakikipagsapalaran sila sa mga tao nito na nakasunod sa kanilang van. Nasaan sila, ma? Sigaw ni Samantha na makitang wala ang kanyang mga anak habang ang kanyang ina umiiyak at nakaupo sa sofa. Mama! Nanginginig na ang boses niya. Bigla silang kinuha sa akin. Natakot ako, anak, tsaka hindi ko alam ang gagawin ko. Tinutukan nila ng baril ang mga bata. Napahilamos ng mukha ang matandang babae. Ano? Nanghihina siyang napaupo habang nakatitig sa kawalan. Mas lalong umusbong ang galit niya sa kanyang puso dahil sa congressman. Hindi niya maisip na apo nito ang mga batang kinuha nito at nandidiri siya sa kaganapan na magiging isang pamilya sila. Napasinghap si Samantha at agad na umakyat sa itaas para kunin ang baril at ilang magazine na may bala tsaka bungaba. Anak, saan ka pupunta? Pupuntahan ko ang mga bata, ma. Anak, delikado. Alam mo kung gaano kadelikado ang congressman. At alam nating pareho mapapahamak lang tayo. Ma, nakakalimutan mo ata kung anong organisasyon ang pinasok ko. At paano tayo nabuhay ng matagal sa kabila ng gulo at karahasan. Ngayon, na magkakaharap na kami ng hayop na yon, sa tingin ko ito na rin ang tamang panahon. Hindi na siya napigilan ng kanyang ina nang makalabas siya. Mabilis na naging pagtakbo niya at nakita niya ang sarili na nakatitig sa condominium kung nasan si Gabriel. Walang pagdadalawang isip siyang pumasok doon. Sumakay ng elevator habang iniisip ang sasabihin niya. Gusto niyang magalit pero wala na siyang oras. What are you doing here? Alam mo ba ang ginawa ng tarantado mong ama, ha? Pwede ba kumalma ka? Singhal nito at sinarado ang pinto. Paano ako kakalma kung ang mga anak ko hawak ng tarantado mong ama? Natigilan si Gabriel at napalanok. Marahas na binitawan ng babae ang lalaki at nanghihinang napaupo sa sofa. Hindi niya alam ang gagawin niya. At sa tuwing iisipin niyang umiiyak ang mga bata, naninikip ang dibdib niya. Kinuha ng ama mo ang anak ko at dinala sa malayong lugar. Inambush nila yung bahay ko. Takot na takot yung nanay ko. Ba't niya yung ginawa? Ako ang unang ranggo. At ako ang huli sa mga wanted list niya. Pag-amin ni Samantha. Bumaling siya sa babae. Alam nito ang tungkol doon. Ngunit ang pagkakakilanlan bilang unang ranggo, hindi nito alam. Sandaling napatulala si Gabriel. Maya-maya, bumaba ang kanyang tingin sa malamig na sahig. May organisasyon kami na may mga ranggo. Dahil sa congressman na minamaliit ang mga mahihirap at pinapabagsakan katulad namin. Bumuo ng organisasyon ng tatay ko. Pinatay siya ng ama mo. Namuno ako bilang assassin. Kasama ang 10 kong kaibigan at ang 4 sa kanila pinatay ng ama mo. Sa pag-aakala na kami ang pumatay sa nanay mo. Paliwanag ni Samantha. Ranggo. Ani Gabriel at tumatango-tango.
Bumuo ng ranggo ang tatay ko upang maging tagapagtanggol ng mahihirap. Ang tatay ko ang naging dahilan kung ba't naging matapang ang mga tao sa baryong yun. Ako, ang unang ranggo at assassin na anak ng tatay kong assassin din. Napalunok ng sunod-sunod si Gabriel. Tila nahihilo siya sa mga impormasyong nakuha niya sa babae. Ngayon pa lang, paasensyahan tayo kung isang araw ako ang maging dahilan ng pagkamatay ng tatay mo. Samantha. 4 kong anak laban sa ama mo, Gabriel. Hindi ko kaya isakripisyo ang... I want him dead too, Samantha. Natigilan ng babae at hindi makapaniwala na napatingin kay Gabriel. Bakit? Ba't mo gagawin yun? Nung buhay pa ang mama ko, lagi niya kami pinahihirapan. Lagi niya kami sinasaktan, inaabuso. Para kami laruan. Simula nun, nangako ako na hindi ko kailanman ituturing na ama ang congressman na yun. Dahil para sa akin, isa siyang hayop. Isa siyang mamamatay tao. Alam ko ang tungkol sa ranggo. At aksidente ko nakita yun sa opisina niya. Guilty ang congressman sa pagkamatay ni mama. Dahil siya may kasalanan nun. Guilty siya sa mga mahihirap. Dahil siya ang may gawa nun. I'm sorry. You should have told me about this earlier. Sana sinabi mo agad, Samantha. Gabriel, nakasalalay ang buhay ng anak ko dito. Anak natin. Hindi ko kaya may mangyaring masama sa kanila. Ayoko maranasan nila ang naranasan ko. Hindi natin sila pababayaan. Kukunin natin sila. Paano ang papa mo? He's no longer my father. When my mom died, wala na akong kinikilalang ama. Pagkatapos ng lahat, all I know is, living in the dark was my escape. Not until nalaman ko ikaw yon at may anak tayong dalawa. Gumaan ang pakiramdam ni Samantha at napatitig sa lalaki na nakatingin sa kanya. Napapikit siya nang maramdaman ng halik nito sa kanyang labi. Naramdaman niya ang parehong pakiramdam noon nang magtama ang labi nila ng gabing iyon. Kunin natin sila. Kasama ang 5 nasa ranggo, suot ang kanilang mga damit, bumaba sila ng kotse at agad na pinagmasdan ng congressman na nakaupo ng komportable sa upuan. Nagtagis ang panga ni Samantha nang makita ang mga anak sa gilid nito at mahimbing na natutulog. Ang mga ranggo! Narito na! Natutuwang saad ng congressman. Kahit kailan, wala ka talagang kupas. Walang kupas yung kakupalan mo. Ani Bruce. Kalahati pa lang ito sa nakikita nyo. At hindi pa nagsisimula ang laban na meron tayo. Pakawalan mo ang mga bata. Hindi kasama ang mga batang yan sa kung ano man ang meron tayo sa isa't isa. Akalain mo nga naman itong mga batang ito. Ito lang pala ang makakapagpalabas sa inyo. Nakakatuwa na makita kayo sama-sama. Ngunit mas matutuwa ako kapag nakita ko na nakaluhod kayong lahat sa harapan ko. Yan ay kung mangyayari ayon sa gusto mo, Congressman. Ani Elora. Isa-isang lumabas sa mga tao nito, kaya agad nagsimula ang labanan. Lahat sila may ipinamalas na kanya-kanyang galing. May angking abilidad si Elora na paglaruan ng kalaban. Si Lance at Yuna, magaling sa panlilito. Si Bruce at Hennessy, malalakas sa mga ito. Mama! Sigaw ni Summer. Mama, nandito po kami! Pilit na inaalis ni Sancha ang tali sa kanyang kamay at paa. Napatingin doon si Samantha at akmang lalapit nang harangan siya ng malalaking kalalakihan dalang matutulis itong kutsilyo at bakal.
Close your eyes. Please. Utos niya sa mga anak. Mama, masusugatan ko po ba? Tanong ni Soren. Umiling siya. No, magiging maayos ang lahat. Promise po, Mama. Pangako. Pumikit ang mga ito. At doon nagsimula ang pagsugod niya. Nang matapos siya, tsaka niya sinipa ang huling lalaki na nakalawit na ang dila. Tinignan niya ang congressman na napatayo at nilabas ang baril nito. Ikaw na lang ang nahuhuli, congressman. Ani Samantha. Sige! Sige! Subukan mo lumapit. Sigaw nito at sinabunutan ng panganay niyang anak. Summer! Sigaw ni Elora at tumigil na makita ang kaibigan. Napailing si Samantha at ngayon lang niya napatunayan na pagdating sa anak niya, nang hihina siya. Pakiramdam niya, hindi niya maigalaw ang mga kamay. Maging ang kanyang mga paa nang makita ang dugo sa leeg ng panganay niyang anak. Papa! Sigaw ni Gabriel. Anong ginagawa mo dito? Bitiwan mo ang bata. Ba't ko gagawin ang bagay na yun? Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin dahil nandito na tayo? Hawak na natin sila! Hindi mo kailangan gawin ang bagay na yan dahil apo mo sila! Sigaw ni Gabriel. Ba't ko gagawin ang sinasabi mo? Anak ko sila, Papa. Lahat sila natigilan. Nanatiling nakatayo ang babae habang pinagmamasa ng mga anak na nakapikit. At napangiti siya na makitang hindi gumagalaw ang mga ito. Ano sabi mo? Anak ko ang mga batang yan, kaya hindi mo sila pwedeng patayin kagaya ng gusto mo. May anak ka galing sa kriminal na ito? Nanggagalaiti ang boses ng congressman at mas lalong sinabunutan si Summer. Hindi kasalanan ng bata. Ang lahat ng ito kaya nakikiusap ako sa iyo. Bitawan mo ang mga anak ko. Hindi nila kasalanan. Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Ikaw ang pumatay kay Mama. Ikaw ang sumira sa buhay natin. Sigaw ni Gabriel. Ginagawa ko ang lahat ng to para sa iyo, Gabriel. Sinadya mo bang pumunta dito para sabihin sa akin ang lahat ng yan? Sinasayang mo ang paghihirap ko para lang kunin ang hostisya sa inyong ina. Dahan-dahan na hinanda ni Samantha ang kanyang baril at tinigdan ng mga bata. Tinigdan ng congressman ang apat na ngayon nakapikit habang umiiyak. Bitiwan mo ang mga anak ko dahil hindi kita mapapatawad. Kung may mangyaring masama sa kanila, tandaan mo yan, Papa. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong desisyon. Ikaw ang nakakaintindi sa sarili mong paghihigante. Hindi yun sayang, kundi kapabayaan. Nang unti-unting mapagtanto ng congressman ang sinasabi ni Gabriel, dahan-dahan itong binitawan si Summer na napasalampak sa sahig. Sa'yo na yung mga ito. Sa'yo na ang mga anak mo! Sigaw nito at napahawak pa sa ulo na tila nababaliw. Mabilis kinuha ni Samantha ang mga bata. Ngunit natigilan ng lahat. Nang isang matulis na kutsilyo ang tumama sa likod niya habang yakap ang mga anak. Napasigaw si Gabriel at sunod-sunod na pinutok ang baril sa kanyang ama na nanlalaki ang mga mata. Samantha! Sigaw ni Bruce. Mama! No! Mama! Ani Sancha. Napaluhod ang babae at niyakap ang mga anak. Okay lang kayo? Umiyak na ng tuluyan si Samuel. Samantha! Lumapit agad si Yuna at mabilis kinarga ang mga bata. Galit na tinignan ni Gabriel ang ama na ngayon ay wala ng buhay. Dilat ang mga mata nito habang ang hawak na matalim na kutsilyo na natili sa kamay nito. Tinignan nito si Samantha at dahan-dahang naglakad papunta sa babae na nakapikit at hawak ang mga anak. Dalhin na natin sa ospital! Natatarantang sigaw ni Lance. Kinarga ito ni Gabriel at tumakbo sila papunta sa kotse.
Ilang buwan makalipas, nilagay ni Samantha ang maskara sa drum na may apoy. Lahat ng gamit na may kinalaman sa pagiging miyembro ng Rango ay nilagay niya doon nang hindi siya mahanap ng kung sino man. Huminga siya ng malalim at napatingin sa gilid na makita si Gabriel. Anong ginagawa mo dito, gabi na? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Anong ginagawa mo dito? Sinusunog ko lang yung gamit ko at ilang dokumento na may kinalaman sa akin. Hinawakan ni Gabriel ang kamay niya at marahang dinala sa labi nito. Napangiti si Samantha at tinignan si Gabriel. Ilang buwan na ba ang nakalipas ni hindi niya namalayan na nakatira na silang dalawa kasama ang mga anak nila sa malayong lugar. Niwala silang ideya na umabot na pala ng buwan ang pagsasama nila. Masaya akong kasama ka dito sa hindi pamilyar na lugar. Minsan, nag-aalala ako kung kaya mo ba mabuhay dito. Hinaplos niya ang pisngi ni Gabriel. Kung kaya mo nga bang gumising sa umaga para lang magtrabaho at mabuhay ng simple. Marami ako natutunan sa mga nakalipas na buwan. Binayaran ko lahat ng pagkakamali ko at pinarusahan ko ang sarili ko. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klase ng kasiyahan. Hindi ako nagsisisi na iniwan ko ang magandang buhay kasama ka. Ngumiti si Gabriel. Huminga ng malalim si Samantha habang pinagmamasta ng mga papel at ang kanyang gamit na nilalamon ng apoy. Ilang buwan na ang nakalipas magmula na magtago sila. Magmula noon, tumira sila sa isla na sila lang ang nakakaalam. Mama! Ngumiti si Soren. Handa na po pagkain natin. Sino nagluto? Si Ate Summer po at saka si Daddy. Wow! Masarap kaya niluto nila. Halika na po, kain na tayo. Paghila ni Sancho sa magulang. Teka, at baka madapa ka. Tumawa ng mahina si Samantha, kaya inalalayan siya ni Gabriel. Habang kumakain sila, napapatangutan ko si Samantha dahil sa masarap na luto ng ulam nila. Tinignan niya ang kanyang mga anak at naisip na tama lang na lumayo sila. Na tama lang na binigyan niya ng pagkakataon si Gabriel upang maging mabuting ama sa mga anak nila. Ang galing mo na magluto. Puri ni Samantha. Pinag-aralan ko po kasi yung sinasabi mo, Mama. Tapos, nag-aaral din po ako na mag-bake. Saad ni Summer. Napakagaling mo na, anak. Gusto mo ba mag-aral ng culinary sa paparating na high school? Opo, Mama. Gusto ko po sa Manila mag-aral para matuto po ako. Papayag ka naman po, di ba? Oo naman. Ayokong hadlangan ng pangarap mo. Salamat po. Promise po, magiging isa akong magaling na chef. Saad ni Summer at halatang porsigido. Kahit nag-aalala siya na makilala ng ilan ng mga anak niya, hindi niya rin kayang hadlangan ng mga ito sa pag-aaral. Suportado ng stepmother ni Gabriel ang mga bata kaya hindi niya na kailangan mangamba. Gabriel, anong ginagawa mo? Tanong ni Samantha nang makita ang lalaki sa hindi kalayuan na nagtatanim ng halaman. Tara. Ngumiti si Gabriel. Pumunta sila sa mahabang hardin at agad napansin ni Samantha ang isang kubo sa hindi kalayuan. Anong gagawin natin dito? Dahil magmula doon, kitang-kita nilang dalawang dagat at ang maliliit na alon kaya napangiti si Samantha. Alam mo bang matagal ko nang pinag-iisipan kung saan tayo ikakasal? Ano? Naisip ko, dito kita pakakasalan. Gusto ko, sa tabing dagat. Kasama yung mga taong importante sa atin. Napalunok siya, tinignan ng mabuti ang lalaki. Gusto kong pakasalan mo ako, Samantha. Magpakasal tayong dalawa. Gabriel. Nangilid ang luha sa mga mata niya. Ngumiti naman si Gabriel.
at marahang lumuhod at binuksan ng puting kahon na naglalaman ng mamahaling singsing. Bubuo tayo ng masayang pamilya. Pupunan ko ang ilang taong nawala ako. Mahal na mahal kita, Samantha. Nanginginig pa ang boses nito. Gusto mo ba akong pakasalan? Oo. Oo naman, oo. Ngumiti si Gabriel at tumayo at dahan-dahang nilagay sa daliri ni Samantha ang mamahaling singsing. Pagkatapos sinalikan niya ito sa labi at niyakap ang bewang nito. Mahal din kita, Gabriel. Hindi ko na nakikita ang sarili ko ikakasal sa iba kundi sa'yo lang. Huwag ka mag-alala. Hindi ka mahihirapan kasama ako. Hindi mo mararanasan ang buhay na naranasan mo nun. Aalagaan ko kayong 5 at dito sa islang to, gagawa tayo ng masasayang memorya. Tumango si Samantha at sunod-sunod ang pagpatak ng luha niya. Siya na yata ang pinakamasayang babae sa buong mundo, ang pinakaswerte sa lahat. Dahil sa pagmamahal ni Gabriel sa kanya. Wow, ikakasal na po kayo? Tanong ni Samuel. Oo, kaya ihahanda nyo na yung damit nyo ha? Wow, congrats po Mama, Daddy. Masaya po kami para sa inyo. Nakangusong saad ni Sancha at hinalikan ng kanyang ama't ina. Binalingan ni Samantha ang mga anak na nakikipagtawanan kay Gabriel. Bukas o sa mga susunod na araw, kailangan niya maghanda dahil babalik ang mga ito sa Maynila. Hindi bilang mga anak nila kundi nasa ibang katauhan na, ibang apelido, ibang pangarap. Napangiti si Samantha dahil naniniwala siyang magiging maayos ang lahat. Years later, pinapanood ni Samantha ang kanyang anak habang namamahala ng sarili nitong restaurant. Masayang masaya siya dahil patuloy lang ang pagpasok ng mga customer sa restaurant. Natawa naman siya na makita si Sancha na hindi mapakalis sa mga dumadating na customers. Hindi mo ba sila lalapitan? Tanong ng ina ni Samantha sa kanya. Hindi nila alam na umuwi ako, ma. Baka sa mansyon ni Aurora, doon kami magkita. Bumuntong hininga ang matandang babae. Sigurado ako miss na miss ka na ng mga anak mo. Mabuti na lang talaga at inaalagaan sila na maayos ni Aurora. Alam ko hindi niya pababayaan ang mga anak ko. Ilang taon na nakalipas, magmula nang hayaan niya ang mga anak na mabuhay ng simple at may pangarap, pumayag siya mag-aral ang mga ito sa pribadong paaralan, gamit ang apelido ng asawang si Gabriel. Nagpapasalamat na lang siya at maayos ang naging trato ng stepmother ni Gabriel sa mga anak niya. Ang saya nilang pagmasdan. Sa gilid niya sina Elora at ang kanyang ina. Makikita mo din sila mamaya, kaya ihanda mo na yung tissue mo. Ano ako iyakin? Hindi ako iyakin, no? Tara na nga. Asus, sino kaya itong hindi mapakali kakahanap sa mga anak niya, tapos gabi-gabi umiiyak? Aray, ano ba? Singhal ni Elora at umirap. Manahimik ka, bubusa lang ko yung bibig mo. Pagbabanta ni Samantha dito. Ilang taon na rin na nakalipas mula na magtago siya. Pinagpatuloy niya ang pagiging kasapi ng Rango. At ang trabaho niya ay sumunod sa utos ng gobernador. 6 sila magkakaibigan na pinagpatuloy ang kanilang organisasyon. Oh, Samantha dear. Ngumiti si Aurora na makita ang bisita. Aurora. Ngumiti si Samantha at bumeso sa matandang babae. Kamusta mga bata? Nako, mga anak mo napaka-successful sa kanika nilang mga gusto sa buhay. Hindi ko na sila kailangan pantulungan kung saan nilang ginagawa. Hangang-hanga ako sa mga batang yan. Samantha, nagpapasalamat ako na hinayaan mo akong alagaan sila. Napangiti na lamang siya dahil alam niya ang kakayahan ng mga bata. Huminga siya ng malalim nang makita ang asawa. Nangumiti nang makita siya. Babe, I miss you. Kamusta meeting? Humalik ito sa labi niya. Okay naman. Nakausap ko na rin ang mga taga-baryo. Pumunta lang ako dito kasi sabi ni Mama, nandito ka.
umalis ka ng bahay kanina. At alam mo napakalayo ng biyahe, tigas talaga ng ulo mo. Pasensya ka na. Gusto ko lang makita yung mga bata. Nanatili pa rin sila sa isla gaya na napag-usapan. Napagdesisyonan din nila magpatuloy si Gabriel sa pagtulong sa negosyo at sa pagtulong sa stepsister nito. Nalaman din ang lahat ang ginawa ng congressman hanggang sa kamatayan nito. Mama? Gulat na tawag ni Summer nang makita ang ina. Hala si Mama! Gulat na pinagmasdan ni Soren ang ina na nakaupo sa sofa. Nagsimula ang iyakan. Kaya naman, pigil na pigil si Samantha na humikbi. Hinaplos niya ang buhok ng mga ito. Kamusta ka po, Ma? Tanong ng panganay niyang si Summer. Isa na ito ngayong chef. Oo nga po, Ma. Kamusta ka po? Tagal mo pong hindi umuwi dito, ah. Saad ni Sancha, na isa na ngayong abogado. Namiss ka po namin, Mama. Akala po namin di ka nabibisita eh. Bakit po ba kailangan mo pa lumayo? Kung pwede naman tayo magsama-sama. Magkasunod na sabi ni Soren at Samuel. Si Soren ay isa ng businessman. Si Samuel naman parte na ngayon ng gobyerno at katulong ni Amores sa negosyo. Bahagyang tumawa si Samantha dahil hindi niya alam kung anong tanong ang sasagutin niya. Kalaunan, niyakap niya na lang ang mga anak. Tinignan niya si Gabriel na tumangulang sa isang tabi. Okay ako. Pero ngayon dito lang ako na ilang araw dahil may ginagawa ako. Hindi ko pa pwedeng sabihin pero ang mahalaga, nagagawa niyo kung anong gusto niyong gawin sa buhay. Mama, sumama ka na lang po sa amin. Ani Zoren. Anak, hindi pwede. Sana hindi kayo nagtatampo sa akin. Hindi po. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Mabuti kung ganon. Nagluto kami ng pagkain para sa inyo. Kumain na tayo. Tuwang-tuwa naman ng mga bata. Kaya hanggang sa pagkainan, nagtatawa na ng mga ito. Lumapit si Gabriel sa kanya. Kinausap ko na sila. Kaya naiintindihan nila ang ginagawa mo. Pero babe, hindi habang buhay, kaya tayo intindihin ng mga bata. Darating ang araw mangangamba sila at magtatanong kung ano ba talaga ang trabaho mo. Eh di patuloy kayo papaintindi sa kanila na kailangan ako ng taong mahihirap. Ngumiti si Gabriel at hinalikan ang noon ni Samantha. Alam kong magiging mabuti sila sa kamay ni Mama. Kaya huwag ka mag-alala dahil kagaya ng sabi ni Summer, naintindihan ka nilang apat. Napangiti si Samantha at dumiretso sa hapagkainan. Habang pinagmamasa ng mga bata, napangiti na lang siya nang makitang nasa maayos na itong kalagayan. At sa gitna ng biruan, natatawa na lang siya at napapailing. May mga panahong gusto niya ring makasama ang mga ito. Pero, alam niyang mas kailangan siya ng mga taong nangangailangan, lalo na ng mga mahihirap. Alam niyang makakayanan ng mga anak niya na tumayo sa sarili nitong mga paa. Kaya masaya siya na nagagawa ng mga ito ang gusto nilang gawin sa buhay. At wala na siya mahihiling pa, kundi patuloy na kasiyahan para sa kanyang mga anak. Yun lang, at wala nang iba pa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Mercy Soraya, Rebecca Ramirez, Angie Cerezo, Loreto Mendoza, Edwina Sanchez, Nancy Yires, Christina Palma, Ruth Aguilo, Lulu Malin, Estrella Tuazon, Elizabeth Gumawa, Julieta Faron, Kumari Galbe, Precious Magno, Miss Jasmine, and Duweje Akuyan. Maraming salamat po sa inyong lahat.